Sa isang baryo, ang baryo ng Luis, kung saan bawat isa hindi kailangan minahalikan, ngunit sa ang pag-asa at maging ang Panginoon. Dito nagsisimula ang ating paglalakbay. Madalas, ang pangarap ng anak ay hindi laging tugma sa pangarap ng paguna. Sa pagitan ng dikta ng pamilya at tibok ng puso, naroon ang tanong, sino ang dapat pakinggan? Ang tinig ng dugo o ang tinig ng sarili? Sa mundong pinamumunuan ng mga screen, bawat komento nagiging hatol at sa likod ng mga larawan at ngiti, may pusong patuloy na pinapasa ng dikit ng panghusga hanggang sa katahimikan ng isip, sumisibol ang pinakamabigat na laban kailanman. Ang laban sa sarili. May mga kulay na pinipiling ipagpag. Tinabungan ng tapa, panghusga, at mga batang mapala. Ngunit paano kung ang kulay na iyon ang tunay na bumubuo sa iyong pagkakita? Maraming sugat, maraming pagkukulang. Ngunit may lakas sa paghingi ng tawad at may ginhawa sa pagtanggap. At sa pagkakahawa kamay, natutukas natin na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagkakaisa. Kapangyarihang bumuo, magtatawad at magmahal. At hindi natutunan na ang tunay na halaga ng isang pangarap ay hindi nasusukat sa kagustuhan ng iba, kundi sa tapang na sundin ang sariling tinig. At sa dulo, natutunan niya ang mga salita sa likod ng screen ay maaaring makasakit. Ngunit hindi kayang sukatin ang tunay na halaga, kundi sa tapang na mahalin ang sarili. Sa kaniyang pagtindig, natuklasan niya isang katotohanan matagal niyang hinanap na walang mali sa pagiging totoo. Ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap sa sariling kulay, kulay na nagsasalita ng kanyang pagkatao. Dito sa Baryo Humanista, natutunan nilang mahalin at piliin ang sarili. Natutunan nilang yakapin ang bawat kulay
bawat tinig at bawat pagkakaiba. Sa kabila ng lahat ng sugat at pagkukulang, sila'y sabay-sabay na tumindig. Simbolo ng pagtanggap, pagkakaisa at tunay na empowerment.